Mama, hindi po ako makatulog. Pwede po ba kayong magkwento? Ngayon, magkwento tayo ng kakaiba. Noong unang panahon, mayroong isang palasyong engkantada. Sa palasyong engkantada, may isang engkantada. Siya ay nagkaroon ng kambal na napaka-cute. Ngunit ang kambal na ito ay malapit nang harapin ang sumpa ng buhay at kamatayan. Ang kapatid na babae sa isang sulyap nakita ang isang pag-asa para mabuhay. Sag. Mga kayamanan ng langit at lupa, ilagay lahat dito. Mga kayamanan ng langit at lupa, ilagay lahat dito. Denley, Erbaw, bilis tulungan mo ako. Davao, paparating na ako. Hawakan ang 10 direksyon, gisingin ang 8 sulok ng mundo. Sa utos ng espiritu, gisingin. Gininto ang kampana, tulungan mo ako. Salja. Mama. Aray. Bobby Alicorpil, bilisan mo, lumabas ka na. Bob, Mama, bakit ka nandito? Ang galing nyo talaga. Alihim kayong nagre-refine ng elixir. Malapit na bang lumabas ang elixir pill? Nagawa na. Song Dabao. Ang kalderong elixir ng lolong iyong guro, sinira mo. Mama, tingnan mo. Ito ang imperyo na nakuha ko para sa iyo. Mga anak, malapit na ang ating sumpa ng buhay at kamatayan. Ang elixir na ito ay pasamantala lang makakapigil. Nakahanap na akong paraan para masira ito. Talaga? Erbaw, bilis sabihin. Anong paraan? Makakahanap si Papa. Ngumga sangkap para sa buhay kamatayan reversal elixir. Panga. Ma, hindi ba patay na ang papa namin? Kailangan ko bang sabihin sa mga bata ang tungkol sa kanya? Hindi. Erbaw, alam mo ba kung nasaan si Papa? Nalaman ko na, nasa paanan lang ng bundok. Sige, bababa tayong bundok para hanapin si Papa. Hindi. Hindi ko hahayaang mawalan ng ama ang mga bata dahil sa akin. Mga anak, bababa tayo ng bundok. Wow! Nakatira si Papa sa ganito kalaking bahay. Hindi kaya siya matatakot? Nandito lang. Papa! Sino ang mag-aakala na noong gabing iyon nakasama ko pala ang tagapagmanang Lu Corporation? Ang init. Gwapo, nandito ka ba para samahan ako? Ayoko. Huwag kang mag-alala. Aglingkuran mo lang ako ng maayos. At may kapalit yan. Ayoko. Gwapo, sumama ka na sa akin. Huwag po. Sana magtagumpay ang dalawang pesteng yan na manatili. Mga anak, ililigtas ko kayo. Mr. Liu, nahuli na po ang mga dumukot kay Lolo. Pero ayaw po nilang sabihin kung sino ang nasa likod nito. Itapon mo sila sa dagat. Para luminaw ang isip nila. Masusunod po.
Ah nga. Sa wakas, nakita ka na namin. Ano? Sino ang hinahanap ninyo? Ako? Kasi po, ikaw ang papa namin. Sino ang papa ninyo? Huwag kayong kung ano-ano ang sinasabi. Papa, huwag mo kaming iwan. Kaya po namin ang maraming bagay. Kaya kong magbasang mukha at manghula. Kaya kong manggamot at magligtas ng buhay. Kung ganoon, hulaan ninyo. Kaya ko ba kayong itapon sa gubat? Mukhang totoo nga ang sinasabi nila. Alam ko rin po, na may nunal ka sa kaliwang puwet, papa. Sige, naniniwala na ako sa hula ninyo. Nasaan ang mga magulang ninyo? Pawiin ko kayo. Ito ang nanay namin. Ito? Ito ang nanay ninyo? Ano, maganda ba ang drawing ko? Ang pangit ng drawing mo. Erbaw, siguro huwag ka na lang mag-drawing. Imposible. Alam ko na kung paano patunayan. Matagal nang malubha ang sakit ni Lolo at kumatos. Hanggang gayon, hindi pa rin siya nagigising. MR Lou, lihim na lihim ang bagay na yan. Paano nalaman ng batang yan? Ang problema ay nasa bahay na tinitirhan ni Papa. Bakit pakiramdam ko, malapit siya sa akin? Siguro walang mawawala kung maniniwala ako kahit minsan. Sige. Kung gayon, sumama kayo sa akin. Yehey! Nahanap na. Ito yan. Regalo yan ng kaibigan ko, isang antike. May problema ba? Karaniwan, ang mga antikwe ay mayroong ginintuang enerhiya. Ito ay punong masamang enerhiya. Ganyan lang ang mga libingang gamit. Libing ang gamit? Huwag kang mag-alala, kaya itong ayusing babi na to. Demon Slaying Charm, nanginginig ang tatlong mundo. Lahat ng kasamaan, lumayo. Isang hiwa tapos, kumuha. Nerso ba na? MR Lou, pinupukong pangalawang ginang ang mga shareholder na iwanan ang lote sa North City. Nagkakagulo na ngayon. Umupo muna kayo sandali. Babalik ako kaagad. Dahil AMM. AMM. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan. Erba, ayos ka lang ba? Bakit mo ako tinulak? Kayong dalawa, saan kayo galing na mga pulubi? Hindi kami pulubi. Ang dumi ng suot nyo. Ako sasabihin nyo, hindi kayo pulubi. Anong karapatan mo sabihing nagnanakaw kami? May ebidensya ka ba? Ito ay isang antike na nagkakahalaga ng 10 milyon. Kung masira nyo yan, kahit ibenta pa kayong dalawa, hindi nyo mababayaran. Ang sama naman ng bibig mo, tita. Kaya pala ang bahong bunganga mo. Kami ay mga bisita ng may-ari ng villa. Dinala kami dito. Hindi kami pumasok ng patago. Ako ang may-ari ng villa na ito. Ang bata-bata mo pa, naglakas loob ka ng magsinungaling. Hindi ito ang bahay mo. Kay Lu Jingshen ito. Ang lakas ng batang to. Kahit sino pa kayo, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang hinahanap niyo. Bitawan mo ang kuya ko. Anong ginawa mo? Pesteng bata ka. Kahit sino pa ang mga magulang nyo, ngayon, luhod kayo at humingi ng tawad. Kung hindi, sisiguraduhin kong masisira ang pamilya nyo. Tingnan natin, sino ang gustong sumira sa pamilya ko? Papa! Ah nga. Lu Jingshen. Hindi ba't nasa kumpanya ka? Ang galing mo naman, alam mo kung saan ako pupunta. Narinig ko kanina, pinapaluhod mo raw ako at humingi ng tawad? Sabi ko, anong kinalaman mo sa dalawang yan? Hindi ko nga alam kung saan sila nanggaling. Sa tingin ko, gusto lang nilang magnakaw. Sabi ni Mama, bobo ang hindi nakakaintinding sinasabing tao. Boba ka ba? Naglakas loob kang murahin ako. Dahil naipaliwanag na namin, hindi kami magnanakaw. Ay, hindi ka pala bobo. Bastos ka lang talaga. Ngayon, tuturuan kita ng lesyon.
Bitawan mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para takutin ang kasama ko? Hindi ka pa rin naman ang may-ari ng Lu Corporation. Bakit ka ganyan kamayabang? Hindi ba't inihayag na ni tatay na ako ang tagapagmana? Hindi ba? Pareho lang ang shares namin. Hindi mo kami kayang galawin. Bitawan mo. MR Liu, ito ang proposal para sa lote sa North City. Wow, ikaw pala ang magnanakaw. Umuwi ako sa sarili kong bahay. Hindi ito pagnanakaw. Ibigay mo. Akin na. Anong ingay yan? Ang lakas ng loob. Bitawan mo ako, hayop ka. Bitawan mo. Isang utusan, naglakas loob na saktan ang may-ari ng pamilyang Lu. Kuya, namoy mo ba ang mabahong amoy? Ang baho-baho. Saan galing ang 20 pulubi na yan? Dinudumihan ang bahay. Oh, alam ko na. Masyado lang mabaho ang bibig mo, Tio. Ang 2 pesteng bata na yan, naglakas loob na murahin ako. Mahal ko. Ayos ka lang ba, mahal ko? Isang utusan lang, naglakas loob bang saktan ang pamilya Lu. Gusto mo bang mamatay? Tama na, nandito ka para magnakaw ng proposal. Anong ibig mong sabihin? Luke Nyalian, hindi ka kasali sa proyekto. Magnanakaw ka ng proposal. Para kanino mo ito ilalabas? Shareholder din ako ng Lu Corporation. Ano ang masama kung titingnan ko? Tatalikuran mo ba ang Lu Corporation? Hindi. Huwag mo akong siraan. Anong drama yan? Isang bastardo, gusto pang maging may-ari ng Lu Corporation. Alam ko na. Gusto mo lang makuha ang shares ko para tuluyang makontrol ang Lu Corporation. Kaya pala na ospital si Papa ngayon. Ikaw ang nasa likod nito, di ba? Ang sama-sama nila May masamang aura sila. Hindi sila mabuting tao. Nahanap na ang kumidnap kay Papa. Sino ang nakakaalam kung totoo yan? Sa madaling salita, kailangan mong umalis sa Lu Corporation. Bumalik ka sa probinsya. Isang bastardo. Dapat bumalik ka na lang sa pagiging hamak na tao. Ikaw ang aso na pinulot ng pamilyang Lu. Tahol na. Gayahin mo ang tahol ng aso. Bilisan mo, tahol na. Pagsisisihan ninyo ito. Alam kong galit ka sa akin. Kaya gusto mo akong siraan. Hindi nakapagtataka na sinabi ng master na ikaw ay isang Tiansha Gutsing na pumatay sa iyong ina. Ngayon, ang tatay mo naman ang nasa ospital. Kasalanan mo ang lahat. Huwag mong apihin ang tatay ko. Ang tatay ko ay isang napakabuting tao sa 10 henerasyon. Hindi siya tiyan siya gawing. Tatay, huwag kang mag-alala. Nasira ko na ang masamang enerhiya sa Flora. Ayos na si Lolong ngayon. Anong pinagsasabi mo? Maliit na pasaway. Manahimik ka. MR Lu, gising na ang lolo mo. May himala. Ano? Ang galing. Gumawa kayong masama, dapat kayong parusahan. Anong gagayin mo? Ano ang nangyayari dito? Ikaw, anong ginawa mo? Pinaparusahan ko lang kayo. Kayo, lumabas na kayo. Itapon nyo ang 2 basura na yan. Itapon nyo sila palabas. Huwag. Paano ako lalabas ng ganito? Tulong. Sino ang tutulong sa akin? Narapat lang sa inyo yan. Karma niyo yan. Nagkamali ako. Hindi mamamatay tao ang tatay ko. Hindi ko nasasabihin na mamamatay tao si Lu Jingshen. Tama. Sana tandaan mo ang sinabi mo. Hindi naman kita hinila. Bakit ka sumisigaw? Natatakot din ako, no? At ako rin. Sasabihin ko talaga kay Papa na, ikaw ang mamamatay tao.
Nangangahas ka pa ring magyabang. Ay nako, Papa! Huwag kang malungkot. Binigyan ko silang bad luck charm. ano ang bad luck charm? Ibig sabihin, malas sila sa loob ng ilang panahon. Sobrang malas. Kahit uminom lang ng tubig, sasakit ang ngipin nila. Salamat. Pero, sino ba talaga kayo? Kuya, sabihin mo na, mukhang galit si Papa. Sabi ni Master, malapit na ang sumpa ng buhay at kamatayan natin. Si Papa lang. Ito lang ang pag-asa namin. Una, hindi ako ang tatay ninyo. Pangalawa, hindi rin ako doktor. Hindi ko kayo kayang iligtas. Pwede kang magpad na test. Hindi ka lanman nagkamali si Erbao sa mga sinasabi niya. Sigurado kaming ikaw ang tatay namin. Sagip. Nasaan ang nanay ninyo? Hinahanap ni nanay ang mga gamot na makakapagligtas sa amin. Iniwan niya ba ang mga bata? Alam kong hindi ka naniniwala sa amin, tatay. Pero kaya kong pagalingin ang binti mo. Ang binti ni Marlu, kahit ang banal na manggagamot ay walang nagawa. Paano mo magagawa yan, bata ka? Ayoko sa mga matatandang tulad ninyo na hindi naniniwala sa mga bata. Naniwala ako sa isang batang ilang taong gulang pa lang. Nararamdaman ko na ang binti ko. Sabi ko na nga ba, napakagaling ni Kuya. Habang nag-a-acupuncture, huwag kang tatayo o gagalaw. Kung hindi, babaliktad ang mga meridian at mabibigo tayo. Davao Master. Tingnan mo, medyo masama rin ang pakiramdam ko. Pwede mo rin ba akong tulungan? Tito Lee, sobrang mahina ka lang po. Kumain ka lang maraming goji berries para lumakas. Masyado ng gabi ngayon. Dito na lang kayo matulog. Yeah. Teka! Hindi, tatay, nasa panganib si Lolo. Buisit na Lu Jingshen. Paano niya ako ginanito? Nilagyan ko si Lu Jingshen ng gamot sa loob ng maraming taon. Pero napilayan lang siya. Hindi na to pwedeng ipagpaliban. Doblehin natin ang dosis. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Baka mahuli niya tayo. Kung walang ebidensya, wala tayong magagawa. Buisit na Lu Jingshen. Siguradong gagantihan ko ng 100 beses ang kahihiyang ito. Mahal, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang sakit-sakit. Ayos ka lang ba? Mahal. Mahal. Ay. Ay nako. Ay, mahal. Ayos ka lang ba? Mahal. Ano sa tingin mo? Maayos pa ba to? Ay nako, Lucialian, nasasaktan ako para sa sarili ko. Tara, punta tayo sa ospital. Hello? May problema. Sa SA room. May abnormalidad sa tibok ng puso ng pasyente. Agad na isagawa ang resuscitation. Lu. Papa, paalisin mo silang lahat dito. Sige po. Pabantayan mo ang pinto. Demon Slaying Charm. Nanginginig ang tatlong kaharian. Lahat ng kasamaan, lumayo. Isang hiwa, puksain. Kuhain! Stable na ang lolo. Pumasok na kayo at tingnan. Sag. Papa, Ano? Papa, huwag kang mag-alala. Kaya kong pagalingin si Lolo.
Bitawan mo ako. Papasukin mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Lu Jingshen, ikaw ba ang may gawa nito kay Papa? May ebidensya ka ba? Kung gayon, bakit hindi mo pinapapasok ang mga tao? Gusto mo ba magnakaw ng yaman at pumatay? Kung hindi kita bibigyan ng lesyon ngayon, hindi na ako ang ate mo. Hinaan mo ang boses mo. Huwag mong gambalain ang pasyente. Hindi na siguro magigising ang pasyente. Kayo, pumasok na kayo at tingnan. Hindi ba't magiging gulay na siya? Pa, bakit hindi ka na lang magising? Paano na ako kung wala ka? Pa, kung umalis ka, palalayasin ako ni Jingshen. Ang pek naman. Nga, kaya kong iligtas si Lolo. Ikaw, hindi nga kaya ng mga nangungunang doktor. Anong silbi mo? Maliit na bata. Mahina ang kanilang kakayahan. Mga luma ko na yan. Emmy, umiihi ka pa rin sa kama tuwing gabi, di ba? Lu Jingshen, ayaw mo bang gumaling si Lolo, ha? Naghanap ka pa ng isang bastardo para tumulong. Tama, huwag kang umasa na magtatagumpay ka. Emmy, Anong ginawa mo? Ang kati-kati. Anong ginawa mo? Bilisan mo, gamutin mo siya. Ang kati-kati. Akiusap, palayain mo ako. Tulungan mo ako. Dabaw, nagtiwala ako sa'yo. Gawin mo ang gusto mo. Ako ang bahala sa'yo. Anong gagawin mo? siyempre, ililigtas ko si Lolo. Nasira ang nerve sa utak ni Lolo. Sa isang turok na ito, gigising si Lolo sa loob ng 1 minuto. Umalis ka, bastardo. Gusto mong patayin ang tatay ko. Kasalanan mo. Kung hindi mo pinabayaan ang bastardo na ito, hindi niya paglalaruan ang buhay ni tatay. Magaling ang kuya sa medisina. Mas magaling pa siya sa mga banal na manggagamot. Ayos lang naman si tatay, di ba? Anong pinagkakagulo mo? Emmy, sa palabas ay mukhang ayos lang. Paano kung may mangyaring masama? Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyaring masama kay tatay, ipapabayad ko sa 2 pesteng bata na yan. Ang lakas naman loob mo. Bakit parang dumami ang masamang enerhiya sa silid? Anong nangyari? Dali, anggalin mo ang karayom. Tigilan mo. Hindi, kung tatanggalin ang karayom na yan, mamamatay sa Lolo. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyaring masama kay tatay, kasalanan mo yan. Ikaw ang may kasalanan dahil sa maling panggagamot mo. Tatay, patay, anong nangyayari sa'yo, tatay? Dali, tawagin ang doktor. Umalis ka sa harapan ko. Mamamatay tao. Ikaw ang kumatay kay tatay. Dali, tumawag ng pulis. Dakpin niyo siya. Lu Qialian, sinabi ko na sa'yo, huwag mong tanggalin ang silver needle. Dali, tawagin ang doktor. Hindi tama. May iba pang masamang bagay sa katawan ni Lolo. Nahanap ko na. Ito ang dahilan ng sakit ni Lolo. Anong biro yan? Hindi ba't isa lang yan ordinaryong jade? Hindi ako nakikipag-usap sa mga taong maikli ang buhok at maikli rin ang pangunawa. Ikaw. Umalis ka sa daan ko. Hindi pa patay si Lolo. Ano? Wala nang tibok ng puso. Paano namang hindi patay? Iligtas mo siya. Huwag kang mag-alala, sobrang galing namin ni Erbao. Lunukin ang kasamaan. Ang sakit ay mawawala. Pagpalain ng Diyos ng gamot. Manumbalik ang kalusugan. Kumuha! Erbao, kapit lang. Dabaw!
Ito ay, 6 na landas ng reincarnation nidlo. pinatay niya. 3, Ikaw na mamamatay tao. 2, 1. Anong ingay yan? Ang ingay nyo, nakakabingi. Tay, ayos ka lang ba? Ginaganan mo ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Matanda na ako. Kanina, parang, narinig kong may tumawag sa akin na lolo. Magandang araw, Lolo. Ito ang... Ay naku, pest. Nababaliw ka na ba? Gusto mo ng anak, pero hindi mo naman pwedeng kidnapin ang anak ng iba. Ano bang inisip mo? Kami ang mga anak ni Papa. Ito ang ENA test report. Mabuti. Napakabuti. Ang pamilyang Lu ay may tagapagmana na. Hahaha. Mga anak, wala akong maibibigay na regalo sa inyo. Ang shares ng Lu Corporation. Ibibigay ko sa inyo bilang regalo, okay ba? Pa, nababaliw ka na ba? Ang pagbibigay ng shares ng kumpanya sa dalawang bata ay kawalan ng responsibilidad sa kumpanya. Ano naman kung ibigay ko sa aking mga apo? Paborito mo sila. Lahat ng bagay ibibigay mo sa anak ng kabi. Tama na, tama na. Ano bang sinasabi mo? Anak mo rin ako. Bakit lahat ng bagay ay ibibigay mo sa kanya? Sila ang gumawa ng mga sugat namin. Ay naku, hayaan mo na, hayaan mo na. Ang kuripot mo. Hahaha, mga mahal kong apo. Sa susunod, bibili si Lolo ng mas magandang regalo para sa inyong dalawa, ha? Lolo, itago nyo na lang po ang shares na yan para sa pagtanda nyo. Ayaw namin. Hahaha, ang babait ninyo. Hahaha. Ay, nga pala, sa mga susunod na araw, maghuhos ako ng isang salusalo. Sa panahong iyon, isama mo rin ang dalawang bata, ha? Opo, Dad. Sa salo-salo bukas, nandoon ang mga sangkap na kailangan natin. Kailan ba kayo magpapakasal? Magpapakasal? Ang laki na ng mga bata, hindi ka pa rin magpapakasal. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Si Papa po ay masyadong mahiyain. Dapat lang siyang mahiya. Hindi siya responsible. Ang hirap-hirap para sa babae. Di ba? Di ba? Ako ang pinilit. Siya dapat ang maging responsable sa akin. Huwag kang mag-alala, pagsilbihan mo lang ako ng maayos at may kapalit yan. Huwag po. Mabait po si Papa. Huwag niyo po siyang pagalitan. Ay, sige, hindi ko na siya pagagalitan. Bilisan nyo, ayusin nyo na ang kasal. Huwag nyo nang patagalin ang paghihintay ng babae. Ako. Lu Jingshen, bukas magpapakasal na tayo. Mama, Song Yan. Magpapakasal na tayo bukas. Hoy, sino ka ba? Isang mahirap na nurse, umaasa pang makapasok sa pamilyang Lu. Ang pamilyang Lu namin, hindi pa kami ganoon kahirap para magkaroon ng mahirap na manugang. Manahimik ka. Anong kaguluhan yan? Jingshen, noong bata ka pa, ayaw mong magpakasal. Mas gusto mong makipaglaro sa mga lalaki. Alam mo bang labis akong nag-alala? Normal ang sexual orientation ko, Tigilan na ang kalokohan, ayusin na ang petsa ng kasal. Oh, magpapakasal na sina Papa at Mama. Happy wedding po sa inyo. Akay ba? Bilisan mo, itapon mo. May sumpayan. Walang hanggang panaginip. Isang sumpa na nagpapamatay sa tao sa kanilang pagtulog. Ang mga babae sa pamilyang Lu ninyo, hindi talaga maganda ang pag-ugali. Herbal. sobrang daming kapangyarihan ang ginamit na Erbaw. Napakapanghinan niyang gayon. Bilisan mo sa kwarto ng pasyente. Demon Slaying Charm. Nagpapanginig sa 3 mundo. Lahat ng kasamaan lumayo.
Isang hiwa puksain. Kumuha. Kumusta ka? Ayos lang ako. Lumabas muna tayo. Sagip. Ayos na ba sa Erbao? Si Erbao ay isinumpa dahil sa labis na paggamit ng kapangyarihan. Nagsisisi ako. Hindi ko sana sila pinapunta para hanapin ka. Patawad. Ayos naman sila dati. Patawad. Ako ang hindi nakapag-ayos ng problema ng pamilyang Lu. Nadamay sila. Pero, pwede bang huwag kang umalis? 7 taon na kitang hinahanap. Ang tagal kitang hinanap. Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. Pwede ba? Sedge. Pwede bang huwag ka nang umiyak? Aba talaga. Ang luhang lalaki ay pampagana ng babae. Bakit kaya? Si Papa parang maliit na asawa na takot iwan ng asawa niya. Kasi naman. Si Mama ang kanyang white moonlight. Erbao, gising ka na. MMEMM. Ibig sabihin, matagal nang gusto ni Papa si Mama. Pitong taon na ang nakalipas. Bakit ka umalis nang walang paalam? Bakit mo ako iniwan? May nangyari kasi. Inaayawan mo ba ako dahil baldado ako? Hindi. Huwag mo akong alalayan. Sabi ni Dabao, gagaling ako. Huwag mo lang sana akong pandirihan, ha? Saj, Si Mama, hindi marunong manligaw ng lalaki. Tingnan niyo ang tulong ko. Wow. Sino ang dalawang batang yan? Bakit sila kasama ni si Ilu? Hindi ko alam. Baka naman mga anak sa labas ni Nilu. Jing Shen, dinala mo pa ang 2 ligaw na bata rito. Nakakahiya naman. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Hindi naman siya nagkakamali. Formal na salusalo ito. Hindi ito lugar para sa kung sino-sinong makakapasok. Tito, tita, ang baho ng bibig niyo. Hindi ba kayo nagsisipilyo? Tubig sa inidoro ba ang ginagamit niyo? Ikaw, Tama ang sinabi ni Dabao at Erbao. Huwag kang magsalita ng masama. Ako ang bayaw mo. Anong masama kung magsalita ako? Kung magsasalita ka pa ng isa, ang posisyon mo bilang General Manager ng Lu Corporation ay mapupunta sa iba. Umalis ka. huwag kang magyabang. May babalik ko ang Lu Corporation, maaga o huli. Mahal ko. Basta gusto mo, tutulungan kitang bawiin yan. Ang bait mo kalaga, mahal. Kung gayon, may ipapagawa ako sa'yo. Kahit ano para sa'yo. Walang problema. Hindi magatagal ang pagmamayabang ni Lu Jingshen. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Lubos akong nagagala. Maligayang pagdating. Hindi ko alam kung welcome ba ako. Bakit nandito ang matandang yan? Hindi ko akalain na matibay pa rin ang matandang yan. Hindi pa rin namatay kahit kinidnap. Matandang Gu.
Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Nabalitaan kong muntik ka nang mamatay. May dala akong magandang bagay para sa'yo. Ito ang Restoration Elixir. Kayang ayusin ang mga suga at pagalingin ang mga lumang sakit. At saka, ito ay gawa pa ng Healing Immortal mismo. Ang bango ng gamot. Siguradong gawa yan ng Healing Immortal. Nang maamoy ko ang bango, pakiramdam ko gumaan ang katawan ko. Ang Elixir Pillow pala na pinakain ko sa aso. Ganito pala kasikat. Kuya, lihim kang nag-elixir nang hindi ko alam. Hindi ganoong kababang uri ng danyo, pinapakain ko lang sa aso. Lu Jingshen, hindi ka namatay sa lason dati, pero hindi ako naniniwala na hindi ka mamamatay sa lason na elixir na ito. Tay, ibigay na lang natin itong danyo para gamutin ang binti ni Jingshen. Ang binti ni Jingshen ang kanyang pinakamalaking problema. Kahit anong kapalit, kailangan nating makuha yan. May problema siya. Lason na elixir yan. Tama ang sinabi mo. Kunin mo na. Kung gayon, maraming salamat sa kabaitan ni Si Gu. Teka lang. Hindi ito libre. 200 milyon. Ano? 200 milyon? Ang mahal naman yan. Bakit? Wala bang pera ang Lu Corporation para bilhin yan? Ang Restoration Elixir na ito ay personal na ginawa ng Healing Immortal. Puno ito ng espiritual na enerhiya at napakahirap hanapin. Ang danyo na ito na nagliligtas ng buhay, hindi ba ito sulit sa 200 milyon? Sobrang mapang-api. Para lang akong sinisipa habang nakahiga. Tay, para sa binti ni Jingshen, 200 milyon lang, sulit na sulit. Kahit paano, itong 200 milyon, mapupunta rin kay Chalian sa huli. Hindi lugi. Ang sinabi mo, may punto. Papa, huwag mong bilhin an. Lason na elixir an. Kapag kinain mo yan, mamamatay ka sa lason. Huwag na huwag mong kakainin. Kaya pala ang sigla-sigla ni Zhang Hao, iyon pala ang dahilan. Tay, Sige. hindi ko kailangan. Malusog na ako ngayon. Salamat sa kabaitan ni Si Eagle. Walang utang na loob. Kung hindi kailangan ni C.E. Lu, pwede bang ibigay mo na lang? Si Igu, handa akong magbayad ng 200 milyon. Para sa ganitong elixir na nagliligtas ng buhay, handa akong magbayad ng 210 milyon. Magbabayad ako ng 230 milyon. Wow, ang ganitong klase ng Elixir, ang mahal pala? Papa, magbid ka na. Hindi ba tinapahiya lang natin ang sarili natin sa iba? Tama po, Papa. Akala ng iba, wala tayong pera sa pamilyang Lu. Paano na lang ang mga proyekto natin sa hinaharap? Sinabi ng Healing Immortal, ang bibili ng elixir ay kaibigan niya. Nagsisinungaling siya. Ginagamit pa ang pangalan ng Healing Immortal para manloko. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang sirain na masamang matandang yan ang reputasyon ko. Ano? Kung hindi ka bibili, marami namang gustong bumili. Lolo, huwag po kayong bumili. Lason po yan. Ang lakas ng loob mo, nangahas kang siyaan ang Healing Immortal. Lu, hindi ko akalain na ang pamilyang Lu ay walang respeto sa Healing Immortal. Ano ba ang masamang intensyon mo? Paano naman magiging lason yan? Gawa yan ng Healing Immortal. Naghahanap kayo ng gulo. Lu, ano ba ang ibig sabihin ng pamilyang Lu? Dabaw, wala po kaming intensyong siraan ang Healing Immortal. Sinabi niyang lason yan. Paano hindi yan paninira? Hindi ko po ininsulto ang Healing Immortal. Dahil hindi naman talaga ito gawang Healing Immortal. Nagsisinungaling ka. Ito ay personal na ibinigay sa akin ng Healing Immortal. Paano naman magiging Imposible naman. Sino ang maglalakas loob na magpanggap na Healing Immortal at magbenta ng lason na elixir? Hindi ba't panloloko yan sa tao? Huwag ninyong sabihin hindi nyo kayang bilhin ang elixir. Kaya nyo ako sinisiraan. Kalokohan. 200 milyon lang. Basta gumaling ang binti ni Jingshen, kahit anong presyo mo. Jingshen, huwag kang mag-alala. Kahit maubos ang lahat ng ari-arian, bibilhan kita ng gamot. Salamat kung gayon. Bakit bibiling lason na elixir sa halagang 200 milyon? Ang ganitong class ng Elixir ay para lang sa aso. Esteka. Ikaw. Ito ang Elixir na gawa ng Healing Immortal. Nagkamali ba ako ng tingin? May ginintuang liwanag. Ang bango ng gamot na ito. Ang tapang. Dabaw. Ang elixir na ito, talaga bang gawa ng Healing Immortal? Gusto mo po ba, Lolo? Marami pa si Dabaw. Ang mga yan, hindi kaya chocolate chips lang. Yummy! Ito ang gawang Healing Immortal.
Oh. Paano nangyari na hindi ko alam na gumawa ako ng ganoong Elixir? Healing Immortal. Ang pamilyang Lu ay napakawalang hiya, naglakas loob na siyahan ka, na ang elixir na ginawa mo ay lason. Walang galang. Hindi lang yan, ang bastardo na yan ay ginamit pa ang pangalan mo para lokohin ang lahat. Ang maliit na pamilyang Lu na yan, naglakas loob na insultuhin ako. Emil, dapat nilang malaman na ang pamilyang Lu ay hindi man lang kasing halaga ng isang daliri ko. Healing Immortal, wala po kaming ganoong intensyon. 2 bilyon para sa gamot. Swerte nyo pa nga yan. Ayaw mo pa. Ibig sabihin, minamaliit mo ako. Tama. Ang pamilyang Lu ay walang galang sa Healing Immortal. Kami, ang pamilyang Gu, ay ayaw makisama sa pamilyang Lu. Dahil sa pagsuway sa Healing Immortal, tapos na ang pamilyang Lu, kami, ang pamilyang Zhang, ay puputulin ang lahat ng kooperasyon sa pamilyang Lu. Kami, ang pamilyang Zhao, ay puputulin din ang kooperasyon sa pamilyang Lu. Puputulin ko ang kooperasyon sa Lu Corporation. Nakita nyo na ba? Sa isang kaway lang ng daliri ko, kaya kong durugin ang pamilya Lu nyo. Ikaw, bakit ang walang katarungan mo? Dahil ako ang nagisang Healing Immortal ng Gretsia. Haling Immortal, ang laki naman ng bibig mo. Nahihilo na si Baby sa amoy. Ikaw. Manahimik ka. Munting ligaw na bata. Galitin ang Healing Immortal. Gusto mo bang mamatay? Puno ito ng masamang enerhiya. Isa itong lason na liquor. Kung ininom ito ni Papa, hindi lang ang mga binti niya ang hindi gagaling, pati buhay niya ay mawawala. Ano? Kalokohan. Paano nyo ako mapagbibintangan? Healing Immortal, pakalmahin niyo po ang inyong sarili. May kilala akong banal na mga gamot. Iyak na matutukoy niya kung totoo o peke ang elixir. Lu Onyalian. Anong balak mo? Saj. Kung totoo ang elixir ko, tiyak na pagbabayaran ito ng pamilya Lu. Alagang bumababa na ang pamilya Lu. Hinahayaan lang ang munting ligaw na bata na magsalita ng kung ano-ano. Hindi pa lumalabas ang resulta ng pagsusuri. Ikaw na matandang buwaya. Anong pinagsasabi mo? Inapalabas mong elixir ang puti. Nakakatawa ka talaga. Ako, Manahimik ka. Nag-uusap ang mga matatanda. Bakit ka sumasabat, bata? Umalis ka rito. Walang hiya ka. Buisit na bata. Gagantihan kita sa pambubuli mo sa apo ko. Nagkamali ako. Tama na, tay. Papatayin kita. Ako, huminto ka. Papatayin kita. Dumating na si Kalihim Zhang. Kalihim Zhang, gusto naming ipa-verify sa inyo ang gamot. Sig, nasaan ang gamot? Si Kalihim Zhang ay kalihim ng presidente ng Asosasyon ng Gamot. Hindi siya magkakamali sa pag-verify. Ang elixir na ito ay totoo pala. Ano na? Ang elixir na ito ay... Pe. Lu Jingshen, kailangan mong inumin ang lason na elixir na ito. Nagsisinungaling ka. Masama rin kayo tulad niya. Walang galang. Lumalamig na ang panahon. Dapat nang malugi ang pamilyang Lu. Inaanunsyo ko. Pinutol na ng Pharmaceutical Association ang kooperasyon sa Lucor. anong karapatan mo para magdesisyon para sa Pharmaceutical Association? Dahil ako ang sekretarya ng presidente. Ikaw na matandang hukluban ka, anong pinagsasabi mo? Mama, Mama, ang ganda mo na. ang banggo ni Mama. Gusto ko yumakap. Sino ka? Ang lakas ng loob mo. Ako ang tatay mo. Ikaw. Ngayon, kahit sinong pusa't aso, pwede nang magpanggap na eksperto. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko, may 2 itlog sa ilong mo. Kukurap-kurap lang, hindi makakita. Ikaw.
Ang linaw ng pagkakaiba ng totoo at peke, iniisip mo ba na lahat ng nandito ay walang alam sa danyo? Ako ang sekretarya ng Pharmaceutical Association. Hindi mabilang ang mga danyo na dumaan sa kamay ko. Hindi ako magkakamali. Kung gayon, sinasadya mong magkamali. Tama. Sabi mo peke ang danyo ni Davao. Saan ang peke? Bakit peke? Kung hindi mo masabi, masamang tao ka. Ang danyo na hawak ng isang bata, paano naman magiging maganda? Walang ebidensya. Pero kung makapagsalita, parang umuutot. Anong klaseng salita yan? At ikaw ang nagpatawag kay Secretary Zhang? Alam niya kung alin ang laso na elixir? Alam mo ba? Paano ko naman malalaman? Kung gayon, bakit mo pinabili kay Jingshen ang laso na elixir na yon? Siyempre, gusto kong gumaling ang binti ni Jingshen. Bukod pa rito, ang elixir na ibinebenta ng Healing Immortal, paano naman magiging pek? Tama, ang elixir na ginawang Healing Immortal ay hindi peke. Pero ang Healing Immortal na ito ay peke. Pero ang Healing Immortal na ito ay peke. Kawalang katuturan. Kalokohan. Sino ang mga ngahas na magpanggap na Healing Immortal? Magaling kang magpanggap. Kung hindi ko lang nakita ang Healing Immortal, maniniwala na ako. Nakita mo talaga ang Healing Immortal. Siyempre hindi. Binibiro ko lang kayo. Ako ay matagal nang nagpapahinga sa Bandok Yuhua. Bakit hindi kita nakita? Hindi ka Healing Immortal. Peking Healing Immortal. Kung gayon, maglaban tayo kung sino ang mas magaling sa medisina. Kawalang katuturan. Paano naman ako? Nagpakababa ka para makipaglaban sa isang bata. Natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala, hindi kita pagtatawanan. Ikaw. Kung sino ang matalo, siya ang gagapang at tatahol ng 3 beses na parang aso. Si Kuya ang pinakamagaling tumahol. Kung yan ang gusto mo. Pero wala namang pasyente ngayon. Sinong nagsabing wala? Hindi ko naman dinidiinan. Hindi kayo nagpapanggap lang na nahimatay ang matandang yan? Ikaw muna. Huwag mong sabihing binubuli ko ang bata. Kapag hindi niya niligtas ang taong yan, doon lalabas ang galing na aking Healing Immortal na kakayahan. Alam ko na kung paano gamutin. Ang bilis naman. Kailangan ko ng ihi ng kabayo na nakaimbak ng 10 taon. 100 taong Nanshining Sand, at ang isa pa ay, ang ihi ko ng batang lalaki. Kuya, umihi ka pang marami. Hindi naman talaga niya ipapainom sa akin, di ba? Hindi. Siguradong tinatakot lang ako nito. Ayan na. Ibigay mo sa akin. Ako na. Anong ipinainom mo sa akin? Ihing kabayo. Nanshining Sand, at ang ihi ko ng batang lalaki. Mukhang magaling talaga si Davao sa medisina. Ang bilis magising ni Emargo. Hindi dahil magaling ang bastardo na yan. Dahil sa baho, yan kaya nagising. Bastardo. Sino ang minumura mo? Ikaw, bastardo. Mukhang may alam si Emargo tungkol sa sarili niya. Alam niyang isa siyang bastardo. Kayo. Ang pamilya Gu at Lu ay magkaaway. Healing Immortal, tulungan mo ako. Nagpapanggap pa rin? Sarge, hayaan mo siyang sabihin mismo. Siya ba ang Healing Immortal? Hindi ako ang Healing Immortal. Inupahan ako ni Matandang Gu at Zhang Hao. Ano? Ibig sabihin, laso ng elixir pill na yon? Kalokohan. Impossible. Ikaw ang may gawa nito. At ako rin. Soft-telling charm. Magsasabi ka lang totoo, ha? Zhang Hao, ikaw ba ang naghanap ng magpapanggap na Healing Immortal? Ako. Bakit? Si Lucialian, ang duwag na yan, hindi marunong gumawa ng trabaho, hindi rin marunong maglagay ng lason. Hindi marunong maglagay ng lason. Zhang Hao,
Anong pinagsasabi mo? Hindi ko na kaya ang baliw na babaeng yan. Ikaw, Kung hindi ka miyembro ng pamilyang Lu. Sa tingin mo ba papakasalan kita? Ang mga sekretarya ko sa labas, mabait at maalalahanin, at kaya pa akong bigyan ng anak. Ikaw. ano? Ikaw na bruha. Binubugbog at sinisigawan mo lang ako. May amoy putok ka pa. Matagal na akong hindi makatiis. Zhang Hao. Isang hakbang na lang, at inumin na sana ni Lu Jingshen ang lason na Elixir, at mamamatay siya sa paggalason. Pagkatapos, papatayin ko ang mga matatandang ito, at ang Lu Corporation ay magiging akin. Kasalanan mo, ikaw na maliit na mangkukulam. Presidente, Tanggal ka na sa trabaho. Umalis ka. Sa wakas, dumating na si Huyaw Chen. Opo, opo. Healing Immortal. Siya ang Healing Immortal. Yamie, paano nangyari yan? Ang anak ko ay isang Healing Immortal. Ang apo ko ay isang Healing Immortal. Ang Healing Immortal ay mayembro pala ng pamilyang Lu. Emargo, sangkot ka sa pandaraya. Sumama ka sa amin, pakiusa. Hindi ako. Hindi ako nandaraya. Emi. Dalhin siya palayo. At itong healing immortal. Bilisan mo. Umayo ka, huwag kang magkunwari na patay. Bilisan mo. Mahal na Healing Immortal. Ayon sa iyong utos, ang natagpo ang espiritual na gamot, ang Immortal Emperor Wood. Tingnan niyo po. Alam kong may sakit ang iyong ina. Inumin lang ito at gagaling na siya. Maraming salamat po, mahal na Ginoo. Mahal na Healing Immortal. Sumasakit ang likod at balikat ko araw-araw. Pwede mo ba akong tingnan? Mahal na Healing Immortal, ako muna ang tingnan mo. Pakiusa, pakinggan niyo ako. Sino mang makikipagtulungan sa Lu Corporation ay makakatanggap ng karagdagang paggamot. Ang lot ko sa North City, ibinigay ko na sa Lu Corporation. Ang proyekto ko sa drone, makikipagtulungan din ako sa Lu Corporation. Ayos. Ang dalawa kong mahal na anak. Tunay na mga suwerte ko. Hindi ko kayo hahayaang maging masaya. Ayan. Magaling na magaling ka na kung magpapagaling ka ng maayos. Baby, halika rito. Mama, Hindi ko inakala na makakatayo pa ako ulit. Papa, nandito ako. Gagaling ka po talaga. Pwa, umiyak ka ng palihim, no? Hindi ah. Ang sumpa ng buhay at kamatayan ni Nadabao at Erbao ay nalapit na. Kailangan kong mahanap agad kailangan pa ang natitirang eliksir. Sa ngayon, hindi pa dapat malaman ng iba na gumaling na ako. Ang taong naglagayng lason, tiyak na atake uli. Sayang naman. Konti na lang sana at malalaman na ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng pekeng Healing Immortal. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mabubunyag din sila. Papa, saan po tayo pupunta?
Maligayang pagdating po sa bahay, yaw master at yaw madam. Ay naku, ang dalawa kong apo. Hahaha. Hindi ko inakala na ikaw, magkakaroon pa ng asawa balang araw. Si Jingshan ay napakabuti, gusto ko po siya. Sa mga nakaraang taon, pinahirapan ka namin. Ito ay mula sa pamilyang Lu, para sa aming manugang. Halika. Masyado po kayong nag-abala. Wala akong inihanda. Ito ang 3,000 square meter na mansyon sa Kyoto. Ito ang isang villa sa Dragon City. Mayroon ding mga ari-arian sa loob at labas ng bansa. Ay, nga pala, mayroon ding maliit na isla. Kunin mo, laruin mo. Sobrang mahalaga nito. Lahat ng ari-arian ko ay sayo. Maliit na halaga lang yan. Sa susunod, bilhin mo ang gusto mong bilhin. Binibigyan ka ni Lolong Jed dependent. Ay, mabuti, mabuti. Hahaha, tunay ngang apo ko. Nga pala, ang jade pendant na suot mo dati, saan galing yon? Si Xialian ang nagbigay sa akin. Sabi niya, nakuha niya raw sa Liu Lichang. Naroon ang elixir na kailangan namin. Bukas, isasama ko kayo para maglibot. Baka makahanap tayo ng pambihirang kayamanan. Yehe. Kung gayon, pupunta kayo sa Liu Lichang bukas. Dito na kayo matutulog ngayon. Kayo dalawa sa isang kwarto, okay lang ba? Xiao Wang, linisin mo ang kwarto ni Jingshen. Sige po, Lolo. Sasama rin ako para mag-inspeksyon. Ako, titingnan ko rin. Nahihiya si Papa. Matulog ng magkasama. Sobrang nahihiya naman si Papa. Tulungan natin sila. Sige, pumasok ka na. Sige. Nakasara ang pinto. Anong gagawin natin? Anong pa bang gagawin? Hindi ba't magkasama tayong matutulog? Sige. Bakit ka namumula? Masyadong mainit dito sa kwarto. Kung nahiya ka, sabihin mo na lang. Magpakasal na tayo. Sarge. Ngiti, ikakasal na. Ito na ang Treasure Garden. Asok na tayo. Tara. Sabi ko na nga ba, may ibong nag-ingay sa labas kanina. May bisita pala tayo. Masyado ka namang magalang. Parang hindi pa tayo nakita. Si MR Lu ay bata pa, pero matagumpay na. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa kanya sa buong Haicheng? Masyado mo naman akong pinupuri. May maganda ba kayong paninda? Ilabas mo na. Sage po.
Wow, ang galing matang boss na to. May problema ba? Lahat yan bagong hukay. Maliban doon, Maganda ang jade pendant na to, pwedeng gawing magic tool. Ang jade pendant na to, Kukunin ko. Ikaw na isang hamak na tao mula sa isang squatters area. May pambili ka ba? wala akong pera. Pero sino ba naman ang may asawang pinakamayaman? Miss Song, matagal na tayong hindi nagkita. Mirenyao, buhay ka pa pala. Ang Dishasek ay nagsasanay ng masasamang sining at sinasaktan ang mga inosenteng tao. Ngayon, wakasan ko na ang buhay mo. Hindi mo magagawa yan. Kapag natapos ko na ang aking 10,000 souls devouring art, tiyak na dudurugin kita sa libu-libong piraso. Hihimayin kita. Dahil pareho ninyong gusto, bakit hindi na lang tayo mag-bid? Huwag mong subukang agawin ang gusto ko. Ang gusto ko ay dapat kong makuha. Kung sino ang may pinakamataas na bid, siya ang mananalo. Ang panimulang presyo ay 1,000,000 piso. Mangyaring mag-bid na kayo. 2 milyon, 3 milyon, 4 na milyon. 5 milyon, 6 na milyon. 7 milyon. May pera ba kayong dalawa para mag-bid? Dahil gusto ni Miss Lu, hindi ko na agawin ang gusto niya. Wisit ka. Niloloko mo ba ako? Ano mo naman nasabi yan? Hindi naman ako ang pumili sa'yo na mag-bid. Hindi ba't ikaw ang nag-udyok sa 2 pesteng bata na yan para itaas ang presyo? Linisin mo ang bibig mo. Mayaman kami. Bakit hindi kami pwedeng mag-bid? Hayop ka. Gusto mo pa bang masampal? Humanda ka sa akin. Binabati kita, Miss Lu. meron ba kayong magagandang bato dito? Ang tinutukoy mo ba ay Yao Jade? Sa totoo lang, mayroon akong bagong dating na batch ng Yao Jade. Ilabas niyo ang batch ng Raw Jade na yan. Parang hindi pa ito hinog. Akala mo ba pakwan yan? Wala kang alam. Wow, ang gandang bato. Gusto ko yan. Lu Jingshen, pinapayagan mo ang isang bata na maglaro ng bato. Marami akong pera. Kahit anong gusto ng anak ko, makukuha niya. Ano ngayon? Era yan ng pamilyang Lu. Erbaw. Magpatuloy ka sa pagpili. Kahit anong gusto mo, bibilhin ni Papa para sa'yo. Boss, bibilhin ko lahat ng batong ito. Hindi mo ba alam ang first come, first served? Bakit mo ako kinapakialaman? Mayaman ako. Pumutol na ang pondo ng proyekto mo. Saan ka kukuha ng pera? Bakit mo ako kinapakialaman? Kung malaman niyang ginamit ko ang pundo ng kumpanya, patay ako. Kung wala kang pera, ibigay mo na lang ang mga bagay na ito. Nandyan ang panggamot na kailangan namin. Eka, sino nagsabing ayaw namin? Bakit hindi nyo na lang ipagpatuloy ang pagbid? Kayong dalawa, ang pinakamataas na bid ang mananalo. Saj, Seg. Bakit hindi tayo magustahan? Sige, ano ang pustahan? Bubuksan agad ang bato. Kung sino ang mas mataas ang halaga ng bato. Sag. Bakit hindi natin dagdagan ang pusta? Kung matalo kayo, gusto kong umalis ang buong pamilya nyo sa Lu Corporation. paano kung matalo kayo? Paano kami matalo? Si Ginoong May ang inanyayahan kong master sa pagbubukas ng bato. Amy, At binili ko na ang lahat ng bato. Wala nang panalo o talo, di ba? Paano pa kayo maglalakas loob na tumaya? Sige, naniniwala ako sa'yo. Tingnan natin kung gaano ka pa katigas ang ulo pag natalo ka mamaya. Hindi kami matatalo. Simulan na. Bakit hindi? Hayaan nating maging saksi ang lahat ng narito. Siege, Ang Stone Gambling Auction ay magsisimula na ngayon. Ang mga Diyos ay nahihirapan ding hulaan ang halaga ng Jede. Hayaan ang isang bata na pumili ng bato. Talagang walang alam sa mundo. Wala silang pakialam kung manalo o matalo. Sino ba naman kasi ang mayaman? Ang unang raw stone na ito ay mula sa Pagang Mine. Ginoong May, kumusta ang batong ito? ang mga Jede mula sa Pakang ay kilala sa kanilang kalidad, kulay, at ganda ng bese. Ang balat nito ay may malaking guhit. At ang berdeng lumot ay nakapasok na. Bidding. 200,000. 500,000. 1,000,000. Binabati kita sa unang hilaw na material.
na nakuha ni Binibining Lu. Sayang lang ang oras, pero napunta pa rin sa akin. Binibining Lu, huwag mong ipahiya ang sarili mo. 5 milyon, 8 milyon, 10 milyon, 20 milyon. 35 milyon. Wala na tayong pera. Ano? Kanina lang, gumastos ka na ng mahigit 100 milyon. Sinasadya mo lang itaas ang presyo. May 5 hilaw na material pa. Ayos lang. 5 bato na lang ang natitira. Kahit pa tumaas ang halaga ng mga batong ito, hindi niya ako matatalo. Ang balat ay magaspang at maluwag. Halos imposibleng magkaroon ng berde. Ang mga jade ni Binibining Lu ay maganda ang bala. Tiyak na matatalo si Silu. May pera ka pa ba? Ilang basura na lang ang natitira. Ano naman kung ibigay ko sa'yo? Boss, huling 5 piraso na lang. 1,000 piso, bibilhin ko lahat. Ano? 1,000 piso para sa 5 piraso ng basura. Ganyang basura. Kahit ipang-alaga ng isda, ayoko. Ay, sayang naman. 1,000 piso, mawawala lang. Hindi ito pagtatapon ng pera. Ito ay pagtatapon ng sarili. 1,000 piso para sa basura. Lu Jingshen, hinihintay kong patalsikin ka ng board of directors. Hindi pa nagsisimula ang paghihiwa. Mag-ingat ka, baka mapahiya ka. Ang mata ay isang magandang bagay. Sana meron ka, nagkakasal sa isang hamak na tao, at nagkaanak pa ng 2 pabiga. Lu Jingshen, hinihintay kong umalis ka sa Lu Corporation. Nilawayan mo ba ang inidoro? Ang baho ng bibig mo. Ikaw, Walang hiya kang anak ng demonyo. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Matandang kalbo. Kasing walang hiya ka pa rin tulad ng dati. Ikaw. Aba, mga Ginoo. Huwag po kayong mag-away sa loob ng tindahan. Dahil napili na ninyo ang inyong mga bato, simulan na natin ang paghihiwa. Sino po sa inyo ang mauuna? ako muna. Siege, hiwain mo na yan. Berde. Ice King ay water green pala. Ang ganda ng kulay. Ang swerte naman ni Miss Lu. Magpaputo. Bilisan nyo, magpaputo. Ipahayag sa lahat. Ang hilaw na bato sa tindahan natin. Malaki ang kita. Congrats, boss. Ano, yung natitirang 5 bato, kailangan pa bang hiwain? Hindi pa lumalabas ang resulta. Ang tigas ng ulo. Kaya kong gawing ginto ang bato. Kapag sinabi kong meron, meron. Sinungaling. Itong mga batong to, kung may lalabas na maganda, alagang may himala ngang mangyayari. Kung gayon, ipapakita ko sa'yo ang himala. Pakiusap, Little Miss, iguhit ang linya. Hayaan ng bata ang gumuhit ng linya? Ano ba ang alam niya? Sa posisyong yan, kahit may bracelet pa, masisira lang yan. Sayang lang. Hindi po. Nakita ko po, may jade po. Ito na ang pinaka-promising na bato. Ang natitira, imposibleng maging berde. Mayaman naman sila. Tingnan na lang natin ang palabas. Hayaan na lang silang maglaro kung paano nila gusto. Himala pa raw. Dahil ayaw ninyong maniwala, kung gayon, hayaan ninyong mamatay kayo ng payapa. Saan ka pala ang siniksit ng espiritual na enerhiya? Ginawa niyang basura ang jade. Umilaw, umilaw, umilaw na naman. High Ice Variety ito. Malaking kita. Aputo. Miss Lo, bibilhin ko ng 3 milyon. High ice variety ito. 5 milyon ang alok ko. Ano, lalaban ka pa ba? Naman, hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Maliit na ginang, markahan mo. Dito mo hiwain.
hindi pa rin nagkapalit ng tao. Ang anak na babae ay malas. Ang nahukay niya ay puro basura. Ang malas mo. Pero hindi ka pa rin pinabayaan ng mga magulang mo. Sinaktan mo na naman ako. Hindi malas ang kapatid ko. Umiilaw. Glass variety pala. Emperor Green. Ano? Impossible. Ang galing mo, kapatid. Sinihan ng 10,000 paputo. Aputo. Malit na ginang, isa kang bituin ng kapalaran. Mag-alok ako ng 110 milyon. Ako ang mag-alok. 200 milyon. Swerte lang yan. Hindi na ganoon kaswerte sa susunod. Hiwain na to. Oil Green Jade. Ayos naman. Ero. Hindi pa rin kayang talunin ang Glass Jade. Kasi, ang Imperial Green Glass Jade, biyong bihira. Marami pa rin ang mga bato natin. Hindi ako maniniwala na palupayo sa babaeng yan. Huwag mag-alala. Kung subukan niyang kunin ang enerhiya ng Jade ko, tuturuan ko siyang aral. 3 bato na lang ang natitira sa inyo. Pwede pa kayong sumuko. Ganito Hiwain. Kahit may luntyan. Pero mukhang sa ibabaw lang. Mas maganda ang manipis kaysa sa malapat. Hindi na kaya gawing kwintas. Kulang pa sa 2 daliri. Walang magandang lalabas yan. Talagang palo na kayo. Sumuko na kayo ngayon para may matitirang dangal para sa inyo. Kung hindi, kapag kayo na ang nahiya, hindi na maganda ang tingnan. Mas mainam kung palitan natin ang taya. Bakit? Ngayon pa lang kayo palo. Gusto nyo nang palitan ang taya? Hindi ba? Gusto nyong umurong? Huli na. Hindi ko inakala na ang kagapagmana ng Lucor ay isang kalungtalo. Hindi. Dadagdagan ko ang taya. Kung ako ang matalo, hindi lang ako magre-resign, kundi ibibigay ko rin ang lahat ng aking shares sa iyo. Ano? Erba, Mananalo tayo, sigurado yan. Kung ikaw ang matalo, ibibigay mo sa akin ang 1,000 taong prutas na zoo. Kaya pala ang gamot na hinahanap ni Erbao ay nasa kanya pala. Hindi pwede. Kailangan ko ang 1,000 taong prutas na jus para matapos ang aking pagsasanay. Hindi ko sila pwedeng bigyan. Paano kung manalo tayo? Pagdating ng panahon, ako ang tagapagmana ng Lu Corporation. At sila, mapapaalis lang sa Lu Corporation. Walang-wala. Pagdating ng panahon, gaano karaming prutas na jus ang hindi makukuha? May punto ka dyan. Ano pa ang hinihintay natin? Ang patong-patong na pagkakataon, hindi dapat palampasin. Kung matalo kayo, gusto kong ang buong pamilya ninyo ay umalis sa Lu Corporation. Ito ang kontrata. Pirmahan mo. Lu Jingshen, talo ka na. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Sa ganitong sitwasyon, huwag ka nang magmatigas. Sige, hiwain mo pa. Hiwain mo mula sa likod. Kumusta? Wala bang berde? Ang Jade ay lumabas. Paano nangyari yan? Ang likod ay violet. Siyam sa 10 violet ay walang laman. Ito pala ay high ice type. Bihira ito. bihira talaga. Impossible. Paano nagkaroon ng jade? Dapat ay. Hindi ba sinipsip mo ang espiritual na enerhiya? Paano pa rin sila nagkaroon ng berde? Paano ko malalaman? Maliit na ginang. Mayroon din akong bato dito. Pwede mo rin ba akong tulungan na hiwain ito? Ang swerte naman ni maliit na ginang. Kung alam ko lang, dinala ko na rin sana ang bato ko. Erbao, Dabao. Kayo talaga ang swerte ng inyong papa at mama. Hindi ako naniniwala. Sa dami ng batong ito, hindi pa rin ba makakakuha ng berde? Buksan mo yan. Uno ng espiritual na enerhiya sa loob. Makinis ang balat. Kitang-kita ang mga marka ng ahas. Maaaring may berde. Dapat may jade. Wala. Ano? Paano naging basura lang yan? Paano nangyari yan? Dapat may jade sa loob. Kahit ang mga immortal ay nahihirapan hulaan ng Jade. Paano mo masisiguro na may Jade? Ako. Isang hiwa, mahirap. Isang hiwa, mayaman.
Isang hiwa, nagiging basahan. Sayang naman. Sa isang hiwa na yan, Ang $1,000,000 hilaw na bato. naging basura na lang napalatag sa fish tank. Normal lang sa pagtaya sa bato, di ba? Kahit gaano pa kaganda ang balat sa labas, hindi pa rin sigurado na may jade sa loob. Aksidente lang yan. Ipagpatuloy ang pagbukas. Ito. Buksan mo na. Wala. Paano nangyari yan? Paano naging basura yan? Siguradong malas ka. Ikaw ang nagpalpak sa paghiwa ng bato. Ako na lang. Huwag kang padalos-dalos. Wala. Huwag kang magwala. Isang hilaw na bato na lang ang natitira. Malapit na akong matalo. Nandito ako. Tiyak na mananalo tayo. Halika rito. Hiwain mo. Kung walang magandang jede, lagot ka sa akin. Sarili mong piniling bato. Anong kinalaman ng iba? Hiwain mo. May luntian. Ako ang huling mananalo. Nagpapapansin pa rin. Marlu, mas mataas ako ng 5% sa kanya. Ibenta mo na sa akin. Maganda ang kalidad. Mula sa basura, lumabas ang ginto. Mahal ang presyo niyan. Lu Jingshen. Tapos na ang laban. Talo ka. Mayroon pa akong ilang hilaw na bato rito. Buksan na rin natin lahat. Hindi susuko hanggat hindi nakikita ang kabaong. Gaya ng gusto mo. Tumataas. Hi Stipe, SKY Blue. Binabati ko kayong dalawa. Talaga nga. Mas mabuti ang isang linya kaysa sa isang buong piraso. Ang jade na ito, Bakit isang layer lang sa ibabaw? hindi man lang magagawa itong bits. Sayang ang material na ito. Mahigit 1 bilyon. Sayang lahat. Impossible yan. Ibigay mo sa akin ang sugo. Hindi. Kayo ang may gawa nito. Paano nangyari yan? Puro walang silbi. Kayo talaga. May ginawa kayo sa mga batong ito. Ang paglabas ng Jade ay nakatakda ng tadhana. Maaari ba nating desisyonan yan? Kaya mo, Hindi niya dapat malaman. Kaya kung sumipsip ng espiritual na enerhiya ng Jade, Lu Xialian, talo ka. Ayon sa kasunduan, ibigay mo sa akin ang sugo. Managinip ka. Mas gugustuhin ko pang itapon kaysa ibigay sa'yo. Ang sinungaling ay humahaba ang ilong. Lu Xialian, ninakaw mo ang 100,000,000 pondo ng proyekto. Dahil dito, naputol ang daloy ng pera. Kung malalaman ito ni tatay, hindi kaya palayasin kanya sa Lu Corporation? At saka, ang mga pinsalang idinulot mo, kaya mo bang panagutan? Ang lupit mo. Ibigay mo sa akin. Wala sa akin. Kung gusto mo, pumunta ka sa abandonadong pabrika pagkatapos ng 3 araw. Marlu, may isa pang raw stone. Hindi ko alam kung balak ninyo itong ibenta. Marlu, mas mataas ang alok ko ng 5% kaysa sa kanya. Ipagbili nyo na sa akin. Ang garaw stone na ito ay para sa alahas ng asawa ko. Hindi ibebenta. Marlu, kayong dalawa na ay tunay na magkasintahan. Kung gayon, hindi na kami mang-istorbo. Binabati kita, Marlu. Binabati kita, MS Song. Ang laki ng kita. dahil din ito sa'yo. Nga pala, ang Jade pendant na ito, nakita mo na ba? Ito. Parang si MS Lu ang bumili nito sa akin. Talaga nga. Ang lolo ay malubha, si Luxialian ang may kagagawan. Walang kakayahan si Lu Xialian para diyan. Say may ranyaw yan. Malamang nga, Mama, sino po siya? Mukha siyang masama. siya ay mula sa Dishasek. Nag-aaral masasamang sining. Kaya pala ang Jade Pendant, naging sandatang kasamaan matapos niyang basbasan. Si Mirenyao ang gumawa nito. At si Luxialian ay may kinalaman dito. Hayop, naglakas loob siyang saktan ang aking ama. Wala tayong ebidensya kaya wala tayong magagawa sa kanila. Alamin ko ang lahat. Tutulungan ka namin. Sag. Teka, may isa pa tayong hilaw na bato. Ay, nandito pala.
Kakaiba. Bakit iba ang pakiramdam? Parang may likido sa loob. Mama, bilisan nyo, hiwain nyo na. Bakit may likido? 10,000 taong espiritual na likido. Isa ito sa mga sangkap ng buhay kamatayan reversal elixir. Talaga? Nakumpleto na naman natin ang isa pang sangkap. Kaya pala, ang elixir na nakita natin sa aming paghula ay nakatago sa loob ng bato. Kailangan pa natin ng 1,000 taong prutas na jus at kaluluwang samang loob na luha para makagawa na tayong buhay kamatayan reversal elixir. Sa ganitong paraan, kaming 4 na mag-anak ay malapit ng mabuhay ng walang alalahanin. MR Lou, may nangyari. Ano yon? Sa lote sa North City, may namatay. Paano nangyari yon? Sa lote natin sa North City, may nakitang dugo. Pinaghihinala ang may nagtapon ng bangkay. Nag-report na ba sa pulis? Kinumpirma ng pulis ang pagkakakilanlan. Si Galanlan, ang anak ni MR Gu. Galanlan. Bakit siya pa? MR Ga, tingnan niyo po. Ang Lu Corporation ay masama sa negosyo. Para pabagsakin ang Lu Corporation, pumatay sila ng tao. Sobrang sama. MR Lou, tingnan niyo po. Nagkakagulo ang stock market natin. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Tulungan muna ang pulisya sa investigasyon. Hayaan ang ER department na asikasuhin ang trending topics. Ihayag sa publiko na ang insidenteng ito ay walang kinalaman sa Lu Corporation. Pakalmahin ang mga tao. Opo. At saka, magpadala ng legal notice. Magsumbong sa pulis. Sinira nila ang reputasyon ng Lu Corporation. Hindi ito palalampasin ng Lu Corporation. Sige po. Ay, hindi pa magaling ang sugat mo. Ako na. Hindi. May masamang espiritu na gumagambala. Kailangan nating pumunta sa lugar. Sige. Bata, gabing-gabi na, bakit hindi ka pa umuwi? Sabi ni Gulanlan, Gusto niya akong kalaro. pinapaghintay niya ako dito. Ano? Kailan kanya tinawag? Delikado sa labas ngayon. Kanina lang pinapaghintay niya ako dito. Babalik daw siya agad. Saan siya nagpunta? Kailangan ko nang umuwi. Hinahanap na siguro ako ni na Papa at Mama. Dito natagpuan ang bakas ng dugo. Buksan! Anong nangyari? Ito pala ay isang life-stealing fortune charm. Ito ay masamang sining hindi siya sect. Isinasakripisyo ang biktima para nakawin ng buhay at kapalaran. Kaya, may isang tao na para sa kayamanan at kapangyarihan, ang nanakit kay Gulanlan. Tama. At may sumpa sa anting-anting na ginawa siyang isang nakatali na espiritu hindi makaganti. Nandito pa rin si Gulanlan, hindi siya makaalis. Tama. Ito ay isang double-edged sword. Hindi lang makakaiwas sa paghihiganti, kundi magagamit pa siya para nakawin ang kapalaran ng Lu Corporation. Para malas ang Lu Corporation. Kaya pala sa lote ng Lu Corporation, siya natagpuan. Sino ba ang nanakit sa kanya? Kailangan nating tanungin si Gulanlan. Tatawagin mo ba siya? Mga multo at espiritu sumusunod na parang anino. Pagdating ng mga Diyos at demonyo, lumabas! Bakit walang lumalapit? Lumabas! Siguro. Hindi pa patay ang taong to. Ano ang kinakatakutan mo? Nakakatakot siya masyado. Ikaw na si... Takot sa dugo? Bakit? Anong problema sa CE? Hindi ba pwedeng matakot sa dugo ang CE? Ako ba ang tinatawag mo? Ikaw ba si Gulanlan? Huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan. Huwag niyo akong saktan. Magiging mabait ako.
Huwag niyo akong saktan. Huwag kang matakot. Kami ay mula sa Lu Corporation. Hindi ka namin sasaktan. Nandito kami para tulungan ka. Tutulungan ako? May nakakitang dugo sa'yo. Inakusahan ka ni Chairman Gu na pinatay kang Lu Corporation. Ano ba talaga ang nangyari? May gustong pumatay sa akin. Sino? Bakit nila ako gustong saktan? Ang bait-bait ko naman. Huwag ka nang umiyak. Kumalma ka. Kalmado ka na ba? Sabi mo may nanakit sa'yo. Sino? Gusto mo bang maghiganti? Sabihin mo kung sino ang salarin. Para maparusahan siyang pulisya. Si Papa ang gustong pumatay sa akin. Ano? Si Matandang Gu. Ayaw sa akin ni Papa dahil babae ako. Tuwing nakakainom siya, madalas niya akong sinasaktan. Hindi ako pinapakain niyaya. Hindi ako pinapayagang makumot. Pinapatayo niya ako sa nayebe. Sabi ng amo, hindi ka pwedeng kumain. Sabi ng amo, para matuto ka. Lumabas ka at tumayo doon. Nang 5 taong gulang ako, ipinanganak ang kapatid kong si Gayaozu. Sinaktan din niya ako. Ikaw na malas. Natalo ako sa laro dahil sa'yo. Kasalanan mo. Papa, sinaktan niya ako. Yaozu. Ayos ka lang ba, Yaozu? Anong nangyari? Saan ka nasaktan? Sinaktan niya ako. Ikaw na Kid. Anong ginawa mo sa kapatid mo? Hindi po ako. Siya po mismo ang nadapa. Nakuha mo pang sumagot? Manang Wang. Sage, ikulong mo siya. Sir, nilalagnat po yata si Maam. Dadalhin ba natin sa ospital? Dahil sa kanya, nasaktan si Yaozu. Hospital. Bakit? Ikulong niyo siya. Walang puso. Sabi ni Papa kung walang anak na lalaki. Ikahihiya niya ang mga ninuno. Dahil lang doon, sasaktan ka niya? Sabi niya, malas daw ako. Sinira ko raw ang Swertenga Corporation. Kalokohan. Ikaw ay may mukhang kayamanan at walang hanggang kaligayahan. Hindi ko po alam. Isang kalbong lalaki po, ang sinabi ni Papa. Kalbong lalaki? Ano pa ang sinabi niya? Ano, nakagisipan mo na? Kailangan ba talaga si Lanlan? Siya ay may tadhana ng walang kapantay na yaman. Sayang lang. Hindi siya magdadala ng swerte sa Gu Corporation. Asa ka. Ano? Ang mahal mong anak, maikli ang buhay. Ano? Gusto mong magnakaw ng kapalaran at palitan ang buhay. Kailangan lang magsakripisyo ng isa. Gawin siyang haligi ng tao. Ibaon siya sa lot sa North City. Sa ganitong paraan, hindi lang babalik ang kapalaran ni Gayaozu, pati na rin ang Lu Corporation, makakaligtas sa panganib. Pero anak ko pa rin siya. Isang pambagastos lang. Mas mahalaga ba siya kaysa sa iyong mahal na anak na magkapatuloy ng lahi? Sino yan? Bitawan mo ako. Narinig mo ang lahat. Hindi ko narinig. Pakiusa, pakawalan mo ako. Papa, tulungan mo ako. Sino ba naman ang nagsabi na babae ka? Ipinanganak ka para maging tuntungan ni Gayaozu. Huwag kang magalit kay Papa. Hindi pwedeng mamatay si Yaozu. Siya ang ugat ng pamilyang Gu.
Sino ba naman ang nagsabi na babae ka? Hayop. Pareho lang ang lalaki at babae. Ang magkaanak ng Gyaozu, mas mabuti pang magkaanak ng Charsayu. Bakit niyo ako sinasaktan? Maari akong maging masunurin. Dahil lang bababae ako? Hindi mo kasalanan. Ang tatay mo ang may kasalanan. Siya ay walang kabusugan, walang awa. Huwag kang magduda sa sarili mo. Mabait ka at kaibig-ibig. Ang nanay mo ang nagbigay sa iyo ng pangalang yan. Alam mo ba ang ibig sabihin yan? Gusto niya sigurong ang kanyang mahal na anak ay maging matatag tulad ng orkidya. May ugali ng isang tunay na Ginoo. Talaga po? Naman. Pero bakit ka naging ganito? Nahulog ako sa hagdan. Sugatan lang ako at nawalan malay. Dinala nila ako rito. Dapat ay ililibing na nila ako rito. Gahayo. Tapos may dumating. Tumakbo sila. Natatakot akong bumalik sila. Kaya nagtago ako. Mabuti na lang at nakilala mo kami. Ano nang gagawin mo ngayon? Hindi pa nahuhuli ang gustong pumatay sa akin. Natatakot akong bumalik sila. At saka, bakit ako ang magiging tulay para kay Gyaozu? Para umangat siya? Kung gayon, ikaw mismo ang magiganti. Tutulungan kita. Pwede ba? Ikaw. Pumasok ka sa spiritual charm para magpagaling. Tara, hanapin natin si Chairman Gu. May masama kang ginawa. Alagang ang may sala takot sa multo. 8 ano to? Isang barrier yan para hindi makapasok ang mga mangkukulam. Ako na. Kumulog, kumiglas. 5 kulog, sumalakay. Basagin ang salamangka ang 3 mundo. Tanggalin ang mga harang. Basag. Asok na kayo. Talagang ang Gu Corporation ay masagana. Madali lang nakakuha ng bilyong-bilyong order. Nawalan ba ng kuryente? May tao ba diyan? Tao. Papa, hinahanap mo ba ako? Ikaw. Paano ka nakalabas? Siyempre, namimiss kita. Papa. Bakit mo ako sinaktan? Anak mo rin naman ako. Kasi babae ka. Kung hindi ka mamamatay, si Yaozu ang mamamatay. Mahal na mahal mo ang paborito mong anak? Kung gayon, palitan mo siya para sa akin. Huwag mo akong saktan. Maghanap ako na magpapasupersede sa'yo, okay? Papa, ang lamig-lamig ko. Ang lamig. Maestro, tulungan mo ako. Sino? Kaninong selyo yan? Ikaw, bulok na matanda. Tikman mo ang bungang iyong kasamaan. Yumao, akpa ng katawan. Lihim, walang bakas. Parang anino, sumusunod. Dadaan ako. May kakayahan ka pala. Subukan mo ito. Other na bakal. Protektahan ang isang panig. Hindi makakapasok ang masama. Hindi masisira ang anumang salamangka. Sig. Hayop ka. Paano mo nagawa yan? Isa na namang barrier. Sino ka ba talaga? Huwa. Natatakot ka rin pala? Pakiusap, palayain mo ako. Magbabago na ako. Hindi ko na ulitin. Paano naman ako?
Namatay lang ako ng walang dahilan? Hindi. Pinabago ko pa ang kapalaran ni Gyauzu, ang bastardo na yon. Papa, samahan niyo akong lahat. Huwag. Hindi ba? Huwag po. Huwag po. Papa, nilalamig ako. Ang bait-bait ko naman. Bakit mo ako sinaktan? Papa, samahan mo ako. Ayoko. Nagkamali ako. Susuko ako. Sige. Huwag kang tumawag ng pulis. Mga multo at misteryo, parang anino, sumusunod. Mga Diyos at demonyo, bumaba. Ikaw nga, Song Yan. Sa pagkakataong ito, hindi ako matatalo sa iyo. Madagang di siya sek, bumalik kayo sa Invernal. Walang makakasakit sa akin. Sage! Susuko ako. Pinatay ko ang anak ko. Susuko ako. Pinatay ko ang anak ko. Ate, sumuko na siya. Binabati kita. Ang masamang sining life-stealing fortune charm ay nabasag. Ligtas ka na. Sa wakas, hindi ka na kailangang mag-alala. Makukulong ang papa mo. Paano ka na? Paano ka na? Huwag kang mag-alala, Ate. Matagal ko nang nahanap ang bagong nanay at tatay. Mabait ba sila? Wala silang anak. Deti, napakabait nila sa akin. Mabuti kung ganon. De. Ako'y damo lang na basta-basta lang tinatapakan. Ngayon, gusto kong maging matibay na orkidya. Saj, kung ang bago mong nanay at tatay ay hindi mabait sa'yo, hanapin mo lang kami. Salamat. Ano ito? Ito ang kaluluwang samang loob na luha na nabuo sa bingit ng kamatayan. Kaya pala ikaw ang pinili ni Miren Yao. Kunin mo na yan. Isang huling espiritual na gamot na lang ang kulang. Salamat. Walang silbi. Erbaw, anong nangyayari sa'yo? Nagsimula na ang backlash. Nawala ang kapangyarihan ko. Nawala rin ang kapangyarihan ko. Sino ka? Erbaw! Anong nangyayari? Nasaan si Dabao? Kapatid, nakita niyo ba ang regalo ko sa inyo? Ikaw. Ako nga. Kung gusto niyo ang mga bata, pumunta kayo sa pabrika sa labas ng bayan. Kung hindi, Huwag mong saktan ang bata. huwag kang mag-alala. Nga pala, hindi ba't gusto mo ang 1,000 taong prutas na Zhu? Bukas, pumunta ka sa tamang oras, ha? Anong nangyari? Sa Dabao, dinala ni Luke Nyalian. Mama, Erbaw, ayos ka lang ba? ayos lang po ako. Bilisan niya, iligtas niyo si Kuya. Si Kuya, kinidnap ng di siya sect. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ni Mama ang kuya mo. Nagsimula na ang backlash. Nawala ang kapangyarihan ko. Bilisan niya, iligtas niyo si Kuya. Alis na tayo ngayon. Sasama rin ako.
Sabay na tayo. Mas delikado kung maiwan sa airbow dito. Sige po. Dabaw. Kuya, Mag-ingat, baka may patibong. Akala ko kung gaano kalakas ang sinasabing tagapagmana ng bundok Yuhua. Takot din pala. Sumali ka sa Dishasek? Baki, Pala alam mo ang pagkatao ko. Alagang kinukuha ang Dishasek ang lahat ng basura. anong ipinagmamalaki mo? Kung wala ang bundok Yuhua, ano ka ba? Huwag mong kalimutan. Hawak ko pa ang anak mo. Anong ginawa mo kay Dabaw? Ako, paano ko naman magagawang saktan ang dakilang hiyaling immortal? Pero, kung hindi mo siya ililigtas agad, hindi na ako sigurado. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako na lang ang saktan mo, huwag ang bata. Pakawalan mo ang bata. Kung ano ang gusto ko, malalaman nyo rin agad. Huwag ka nang magsayang ng oras sa kanila. Tapusin na natin to. Chairman Gu. Chairman Gu. Manahimik ka. Hindi na ako chairman gung gayon. Bangkarot na ang Gu Corporation. Dahil sa inyo, kaya ako nagmukhang pulubing gayon. Ang life-stealing fortune charm ay isang ipinagbabawal na sining. Narapat lang sa'yo ang nangyari. Wala akong pakialam kung ipinagbabawal, yan o hindi. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mamamatay ang mahal kong si Guyaozu. dahil gusto mong baguhin ang tadhana, kaya nagkaroon ng backlash si Gayaozu. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi. Lahat ng ito ay kasalanan nyo. Hindi ka talaga nagbabago. Ipapakita ko sa inyo ang inyong parusa. Akawalan mo ang bata. Halika, tingnan natin kung mas mabilis ka sa talim ko. Kawalang hiyaan. Pakawalan niyo ang bata. Anuman ang gusto niyo, gagawin ko. Sig. Patayin mo siya. Umili ka ng isa, si Song Dabao o si Lu Jingshen. Baliw na kayo. Nga. Bilisan mo, pumili ka. Deli, pimili ka. Kailangan niyong pakawalan si Dabao. Ay, ang nakakaantig na pagmamahalan ng ama at ana. Siege, pumapayag ako. Baliw ka ba? Pinaniwalaan mo ang kasinungalingan niya. Siya ang tunay mong anak. Kailangan kong iligtas si Dabao. Naniniwala ako sa'yo, kaya mo akong protektahan. Hindi. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo, pumili ka. Ayaw mo na ba ng anak mo? Hayo, sobra na kayo. Mama, mag-ingat ka. Huwag. Anong nangyayari? Ha 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 ha. Naku, Hunyuan Annihilation Formation. Mama, mag-ingat ka. Hindi ko inakala na gagamitin niyo ang Hunyuan Annihilation Formation. Kawalang hiyaan. Ha 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 ha. Hindi mo siguro iniisip. Wala tayong anumang paghahanda, di ba? Kumusta ang pakiramdam na nawala ang kapangyarihan? Hindi nyo siguro iniisip na kasing tanga namin kayo. Napupunta kami rito ng walang backup. Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan. Gapusin. Huwag ninyong awayin ang tatay ko. Ikaw na lumpo, hindi ba't pakiramdam mo ay wala kang magawa? Hindi nagagaling ang binti mo. Sayang at hindi ka namin nalason hanggang mamatay. Ikaw nga. Emie, alam mo na pala. Huli na, mananatili kang lumpo habang buhay. Mas mabuti pa yan kaysa maging daga ka sa ilalim ng lupa habang buhay. Walang hiya. Walang hiya. Tigilan mo. Ikaw ay isang hamak na galing sa mahirap na lugar. Isang mababang uri. Bakit ka makikipantay sa akin? Ibibigay pa ni Papa ang Lu Corporation sa iyo.
Nagpakahirap ako sa Lu Corporation ng mahigit 10 taon. Paano ibibigay ni Papa ang kumpanya sa iyo? Bakit? Jingshen! Dahil mahina ang kakayahan mo. Ngunit mataas ang tingin mo sa sarili. Dahil hindi mo alam magsikap. Ngunit mataas ang ambisyon mo. Manahimik ka. Kung hindi dahil kay tatay na naglilinis ng gulo mo. Matagal ka nang pinalayas sa Lu Corporation. Manahimik ka. Manahimik. 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 Tigilan nyo! Huwag kayong mag-away. Manahimik. 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 Huwag ninyong awayin ang tatay ko. Manahimik. 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 Tingnan mo ang tagapagmana, parang aso pa rin, na nasa ilalim ng aking paa. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ako na lang ang saktan mo. Simple lang. Pirman mo ito at isuko ang iyong pagiging tagapagmana. Umalis ka sa Lu Corporation. Kung pipirmahan ko, palalayain mo ba kami? Hindi. Huwag kang pipirma. Hindi niya tayo palayain. Ang daldal mo. Amy, kung gayon, sisisipin ko ang iyong kapangyarihan. Amy, tiyak na magiging ganap ang aking masamang kapangyarihan. Hahaha. Hindi. Iyan ang iyong sariling mga anak. Hindi mo ba sila gusto? Pumili ka, asawa at mga anak, o ang kumpanya. Pwe, walang galang na matanda. Para lang saktan ang mga bata. Tingnan natin kung ang kapalaran mo o ang katigasan ng ulo mo ang mananay. Huwag, pipirmahan ko. Pirmahan mo na. Alis ako sa Lu Corporation. Pero kailangan mo silang palayain. Siyempre, hindi ko naman talaga gustong kunin ang buhay mo. Sana tuparin mo ang iyong sinabi. Ha. Sa wakas, akin na ang Lu Corporation. Gayon, maari mo na silang palayain, di ba? Palayain sila. Paano nangyari yan? Hindi ko inakala. Ang tinitingalang si sa negosyo ay napaka-inosente pala. Sayang lang na matatalo ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, papatayin na namin kayo. Kaya pala ayaw ng lolo na ikaw ang magmana ng kumpanya. Walang hiya at duwag. Ang tunay na lalaki ay walang awa. Paano ka magtatagumpay kung hindi ka magiging walang hiya? Huwag mo na silang kausapin pa. Sugod. Naku! Ito ay Black Evil 100 Refinements, Are. Hindi maganda. Ito ang Black Evil Refining, Are. Gusto ni Merenyaw na patayin ang mga saksi. Hindi ba talaga sila natatakot na mabunyag ang bangkay? Itim na sumpa na pagsasanay na hukbo magdudulot ito ng aming pagkamatay ng walang libingan. Kahit abo ay wala nang natira. Nawala ang kapangyarihan ko at ng mga anak ko na sina Dabo at Erbao. Walang paraan upang labanan ang pormasyon. Hindi kaya talaga bang wala na tayong matitirang kahit abo? Luko niya liyan, lumabas ka. Ako na lang ang saktan mo. Huwag mong idamay ang iba. Siyempre, palalayain ko kayo. Kapag abo na lang kayo. Ako ang dahilan kung bakit kayo nadamay. Walang kasalanan si Papa. Kasalanan yan mga masasamang tao. AMM. Huwag kang matakot, isipin mo uli. May paraan pa. May nasip akong paraan. Ano? Nabasa ko sa isang aklat ng medisina. May espesyal na koneksyon ang kambal. Kaya namin na Erbao na gamitin ang lihim na pamamaraan para sirain ang pormasyon. Sag. Hindi. Hindi ninyo kayang labanan ang backlash sa inyong katawan. Pero dito, lalo lang kaming hihina. Habang tumatagal, hindi na kami makakatakas. Paano na kami namama ninyo kung may mangyari sa inyo? Paano na kami namama ninyo? Gusto namin kuya na maging maayos sina, Papa at Mama. Daddy, sila ang nagpoprotekta sa amin. Gayon kami naman. Kasalanan ko, hindi ko kayo naprotektahan.
Naniniwala si Mama sa amin. Piangkon mag-vibrate. Uji lumitaw. Uji lumitaw. Piangkon mag-vibrate. Uji lumitaw. Uji lumitaw. Anong nangyari? Dabaw, Erbaw. Huwag ninyong takutin si Mama. Paano nasira ang pormasyon? Ano ba talaga ang nangyayari? Paano ko malalaman? Ang bundok Yuhua ay may mga lihim na pamamaraan. Normal lang yan. Ano na ngayon? Huwag kang mag-alala. Si Song Yan ay isa lang. Walang kapangyarihang basura. Emie, hindi yan sapat. Mabuti kung ganoon. Hindi nyo siguro iniisip na dahil nasira ang pormasyon, ayos na ang lahat, di ba? Lu Konyalian, huwag kang sumobra. Kung hindi ko kayo alisin, paano ako magiging panatag na mamana ang Lu Corporation? Lahat ng gusto mo, ibinigay ko na. Bakit kailangan mo pang ubusin kami? Pwey, nakakadiri ka. Lahat na sayo na. Paano mo may intindihan ang nararamdaman ko? Ang pagmamahal ng katay. Ang kumpanyang dapat ay sa akin. Lahat inagaw mo, ikaw na bastardo. Bakit? Ang gusto mo, lahat. Kung hindi ko maagaw, sisirain ko. Baliw. Makasarili ka, mataas ang tingin sa sarili at punong inggit. Ano ibibigay sa'yo ang Lu Corporation? Manahimik ka, atayin sila. Opo. Mga anak, poprotektahan kayong nanay niyo balagi. Kulog ng langit, malakas. Siyam na langit, magkaisa. Sa ngalan ko, utos sa kidla. Utos sa kidla. Ano? Ano? Ah! Hahaha. Salamat sa Diyos. Ngayon, tingnan natin kung may magagawa pa kayo. Lu Jingshen. Bakit gumaling na ang binti mo? Lux Nyalian, nakipagsabwatan ka kay Lologo para kidnapin si Papa. Nilason mo ako. Kinidnap mo ang mga bata. Ang dami mong kasalanan. Sa kulungan ka na lang magtatapos ng buhay mo. Lu Jingshen, ikaw na bastardo ka. Kung ikukulong mo ako, paano mo haharapin si Papa? Bitawan niyo ako. Ako ang boss ng Lu Corporation. Pagsisisihan niyo ito. Ito ba? Ang libong taong prutas na Ju? Nakuha ito mula kay Luxalian. Ang galing. May pag-asa na ang mga anak natin. Gagawin ko itong elixir pill. Mga mahal. Gising na mga mahal. Huwag kang umunguya ng malakas. Mama, gusto ko pang ice cream. Asawa ko, gusto ko rin. Mama, huwag na nating tingnan. Sa huli, ang kanilang pamilya na may 4 na miyembro ay masayang namuhay ng magkasama.